ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, tagapagligtas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, pag-aalala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, pagbati sa buong beloved Almeda's family, preachers, brethren, and beloved visitors, at sa mga kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon upang makatayo sa pulpitong ito at maihayag ang buhay na patotoo para sa kawalalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kami po ng aking family ay na-save taong 2012, subalit bunga po ng aming kabaguhan. 2012 po, sinubok po kami ng mahal na Panginoon dahil ang aking beloved husband ay nasa sanlibutan. Siya po ay nasaksak sa leeg at tinamaan po ang kanyang spinal cord. Sinugod po namin siya sa hospital, private hospital. Ang sabi po ng doktor, dahibla na lamang, parang sinulid na lamang ang nag-uugnay sa spinal cord niya. So ngayon, operation po. Habang tumatagal, nakita ko po sa hospital ang aking beloved asawa ay walang kagalingan. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na kami ay nasa banal na gawain na at nasa katotohanan. Humingi po ako ng backup prayer sa iglesia sa banal na gawain nating ito. Instant naman po nagpadala sila ng mga lingkod sa hospital. Dumating po sila sa hospital nang wala na pong oras ng dalaw, subalit hinarangan po sila ng mga gwardya. Tanging pagbati lamang ng praise the Lord ang tugon at tuloy-tuloy po silang pumasok sa hospital na nakatingin po lamang ang mga gwardya. Sa ICU po, ibinigay po nila ang panalangin sa aking beloved husband. Nakita po nila sa akin na ang sabi niya, kapatid, sumusunod ba kayo sa banal na gawain? Dahil noong mga panahon na yon, Susuot lamang ako ng mga kasuotan, na banal na kasuotan. Kapag nasa church po ako, subalit pag nasa tahanan, ang kasuotan po namin ay nasa sanlibutan pa rin. Ang sabi sa akin ng lingkod ng Diyos, manalig ka, manampalataya, at gagaling ang iyong beloved husband. Nagdesisyon po ako dahil naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Nailabas siya ng hospital. Nilabas ko po siya ng hospital, gumawa po. Nag-sign po ako ng waiver. Ang sabi sa akin ng doktor, binabaybay mo pa lang yung kalsada, sigurado mamamatay na yung beloved husband mo. Pero nag-desisyon po ako, nanalig po ako sa mahal na Panginoon. So, by faith of God, nagagaling siya. Lumabas po kami. Pagdating po namin sa bahay, nakita ko po na naghihingalo ang aking beloved asawa. Dahil bilang tao, nagpatawag pa rin po ako ng PT para ipasuri po yung kanyang kalagayan. Binasa po ng PT, physical therapy, ang medical abstract niya, ang sabi na bakit mo inilabas yung beloved husband mo? Napaka-critical ng condition niya. Anytime pwede siyang mamatay. Sabi ko, mamatay mabuhay, mananalig ako sa mahal na Panginoon dahil nandito na kami, sinubok na kami ng mahal na Panginoon. Sabi niya sa akin, hindi ko sigurado kung gagaling ang iyong beloved husband. Kasi ang mga pasyente ko, taon bago gumaling, hindi pa ganyang critical ang sitwasyon. After 7 days, nung pagbalik ng PT, nakita niya ang aking beloved husband dahil sa pananampalataya sa mahal na Panginoon at tulong panalangin ng ating beloved pastor, ang propeta ng Diyos. 7 days, gumaling siya, nakalakad siya. Maraming salamat sa kahabagan ng mahal na Panginoon at panalangin ng ating propeta ng Diyos. 2015, muli po kaming sinubok dahil ang aking beloved husband ay isang diabetic po siya. Ngayon, nagkaroon po siya ng complication po
cancer of the lungs. Dinala po namin siya sa hospital. Ang sabi po sa hospital, wala nang kagalingan yung kanyang cancer, stage 4, at ngayon, ang sabi ko, pinaisip uli ng mahal na Panginoon na humingi ako ng backup dito sa ating banal na gawain. Ang sabi niya, sabi ko, na manalig ka uli sa mahal na Panginoon, panghawakan mo ang pananampalataya mo. Ngayon, ang sabi ng doctor, o sige, pagbibigyan kita kung gusto mong ilabas yung beloved husband mo. Gene expert, kapag kita natin na wala ng kagalingan, hindi ka nalalabas ng hospital. Hindi nalalabas ng hospital lang yung beloved husband. Nanalangin uli ako sa mahal na Panginoon, nanalig, nagagaling ang aking husband. Dinala ko yung sputum, after 1 hour, sabi ng doktor, balikan mo, malalaman mo ang final. Kung makakalabas pa kayo ng hospital, binalikan ko more than 1 hour dahil bilang tao, ako po yung nagkakaroon ng pag-aalinlangan at takot sa puso ko. Nung makita ko ang doktor, sabi niya sa akin, niloloko mo ba ako? Dinadaya mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Kami po, naglilingkod po kami sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos, na si Jesus. Ang sabi niya, nagbago yung reaction niya kasi nung una, galit siya nung kinakausap niya ako. Ang sabi lang niya, o sige, nakita ko dito sa result, gagaling pa yung husband mo anytime, pwede na kayong lumabas. Salamat sa mahal na Panginoon sa muling pagbibigay ng panibagong karugtong na buhay. 2021, lumapit sa akin ang aking beloved husband. Ang sabi niya sa akin, aalis na ako. Sabi ko, bakit? Tinatawag na ako. Sino? Ng mahal na Panginoon. Napaisip ako. Ang sabi ko, o sige, papayag akong umalis ka. Basta sigurado sa mahal na Panginoon ka pupunta. Ang sabi niya, sige, tawagin mo yung mga anak mo. Kausapin ko sila. Kinausap niya, normal na normal ang pag-uusap namin. After niyang makausap, nagbigay siya ng mga paalala sa mga beloved na mga anak. Ilang minuto lang, wala pang siguro mga more than 30 minutes, humiga na siya, pinikit niya na yung mata niya. Ayun, at nagpaalam na po siya. Ako po ay naluha, pero hindi po ako naluluha dahil sa lungkot. Naluluha po ako dahil sa kagalakan. Dahil batid ko na sa mahal na Panginoon siya pupunta. Yun na lamang po. Ang pasasalamat at kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise Amen. Hallelujah. Praise